Yan, sabay po, share natin kung ano ba yung pinagpapasalamat natin sa buong taon na ikaw ay dumadalo sa prayer meeting. Pagpapala pa na Sister Aika kasi siya yung muna eh. Yay! Yun sa akin lang po, thank you kay Lord kasi po sa buong taon na po to is hanggang ngayon po is nasa community pa rin po kami at nagsiserve pa rin po kami. Magpapamilya po. Apat pa rin po kami, hindi po kami nagbuwasan. Tsaka po, thank you rin po kasi po kahit na may mga challenges, tapos po yung sa pag-aaral ko po, then yung sa mga contest or sa mga ano po, mga activities na iba ko po na anuhan is nananalo naman po at saka may mga ano din po, mga awards, ganun po. And nung December po is may tatlo pa lang po kasi nagsasabi ng grade sa amin. And yung tatlo po is wala po akong line of 8. Puro po siya. Tapos yung pinakakatakas ko po is 97.2. Wow! Thank you so much! Pagpapala sa Brother Rolly! Ay, salamat po sa inyong lahat. Lalo-lalo number 1 sa kanya, ang Jesus Christ. Sa Diyos natin ang makapangyarihan. Salamat po. Kahit na ganito yung kalagayan natin, lahat naman tayo pare-pareho. Walang mayaman, walang mahirap. Basta ang Diyos nasa atin. Unang-una, talagang nagpapasalamat ako sa araw-araw na inaano natin, yung pinakaharap. At sa mga taong nagtitiwala sa akin, sa mga kaibigan ko, mga kapatid ko, kahit na mahirap, nagbibigayan pa rin. Lalo na itong nangyari na karang buwan, si Mrs. kahit pa paano hindi kami pinabayaan, hindi kami pinatawad. Hinawakan kami. Siyempre, kami lahat nakakapagpano sa kanya na umaasa. Yun po. Diba sabi ko nga kanina, pag hiningi mo kay Lord, di ba, angkinin mo na kagad. Huwag ka nang mag-alinlangan. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan, si Brother Pepito, palakpakan natin. Sisir ko lang medyo masasabi ko na himala. Kung masabi natin munting himala o malaking himala na nangyari sa buhay ko, no? Sa kaalaman ng lahat, sa hindi pa nakakaalam, medyo marami tayo ngayon, ang gilid sa buhay ay sa kalsada, panawid gutom, nagmamasada ako ng tricycle. Noong Miyerkules, dito ako sa Langaray galing, tumatakbo ako papunta akong labas. Biglang natanggal ang lock ng preno ko, yung sa brake rod ko. Yung preno ko na yun, kasi masasalubong ko yung kutsi. Tapos, ay sa may maraming gawaan ng tricycle doon, mga motor. May mga motor na kahit rin nagpapagawa. Di, pag pumitik, patay. Inisip ko na lang doon, sana maiwasan ko yung kutsi. Malaki lahat yung damis niya sa masilya. Bahala na kung masakasaan ko yung mga nakahiliran ng mga motor na ipapagawa. Pero salamat kay Lord. Inisip ko na lang, biglang pumasok sa isip ko, siguro ako, lumiit bigla yung tricycle ko, bakit pumasya? Kasi ang sinisiguran ko lang, huwag ko tama ng puso. Bahala na kung makadatumba yung motor dyan. Kumbaga, hindi na kamay ko ang naghawak ng sa manibilo. Siguro si Lord na. Amen. Mala, lumusot ako noon. At hindi yung pangyayari, hindi pa nagkatapos, ano? Kanina mismo, nagkaiba lang ng oras, pero doon din sa, halos doon sa tagpong yun. Kaninang mga alas 3 siguro yun. Di may sakay akong isang pasahero galing sa Langaray. Di, papunta naman akong labas. Malayo pa. Kitang-kita ko, ang bilis ang takbo ng motor. May angkas na babae. Kumating o, kunwari, alimbawa, itong gitna ng kalsada. Kumain na siya dito eh. Dito na sa linya ko.
tumabi ako. Pagtabi ko, sabay siyempre, ang bilis ng preno ko. Nagulat yung pasahero. Bakit? Muntik ka binangga ng motor. Ang inisip ko doon, salamat naman bakante yun. Wala nakapararang sasakyan doon. Kung nagkataon na may nakapararang sasakyan tapos ganun sa lubungan, hindi ako makaiwas. Nagtaka yung pasahero, muntik sa naungkap. Boss, pasensya na. Ano bang nangyari sa muntik na binangga ng motor? Sabi yung kasunod ko, pare, muntikan ka! Sabi ko, oo nga eh. Tapos, parang naimas-masan. Umitok ako ng medyo mga ilang segundo. Na ganun. Sabi ko nga sa pasahero ko, pasensya na kasi muntik na binangga. Sabi, hindi ko alam muntik na lang ko dito na ako. Sabi ko, hindi mo na alam, muntik na lang disgrasya. Sabi ng mga tao, talagang muntikan ka. Siguro nakadroga yun. O hindi ko alam. Bakit kinain niya yung linya ko? Halos doon sa tagpo yung nangyari ng Miyerkules. Sabi ko, kung tinamaan niya tayo, nagkataon na may nakaparin ng mga sasakyan doon, siyempre hinto ako. Malamang babanggain niya ako. Siya naman siguradong buwal nun, dahil dalawa lang ang gulong niya eh. Ako 3. Pero malamang, di ba, nakikita niyo yung tricycle may wheel seal? Pag tinamaan niya yun, may posibilidad mabasag ang salamin nun. At ang salamin nun ay hindi plastic. Ano yun? Makapal na salamin ng glass ng ganyan. Yung kaso kung yun ay mapuruhan, mabasag, may posibilidad na magtatalsikan, tatamaan din. Pero walang nangyari. Parang walang nangyari lang. Lumusot kami katulong nakaraan. Kaya sabi ko, salamat kay Lord. Kayo magpasya, malaki, maliit, na milagro sa akin. Salamat kay Lord. Walang nangyari. Pero kasama mo si Lord, amen? Amen. Ay, si Sister Rosita, palapakan natin. Magandang gabi. Ako nagpapasalamat ako na kahit anong problema dumating, eto, dito pa rin ako. Naka-1 taon na ako sa Charismatic. Itong taon na ito. Amen. Kung hindi niyo po nakikilala si Sister Rosita, marami po siyang hiniling talaga na lagi niyang pinagpapasalamat kasi nangyayari. Amen? No, tinutugon. Ang talaga, ano yun eh, parang yun yung gift niya eh, no? Answered prayer lagi. No, meron ganun talaga eh. Amen? Amen. Hey! Hello po, good evening po sa lahat-lahat. Dapat po si Maymay ito eh. So ayun po, pinagpapasalamat ko lang po yung mga battles ko po sa sarili ko, yung mga, ako lang po yung nakakaalam na problema, isalagpasan ko po siya. Meron naman po mga problema na, na ako lang po nakakaalam. Pero still, napoprovide ko pa rin naman po mag-survive dahil dyan po yung family namin. Family ko! Meron po. Thank you po kay God kasi kahit may mga problema po for families, nagagawa pa rin po namin kompleto makapag-serve dito sa Charismatic kahit po na magkakagulo po muna kami bago magpunta dito. At least, 4 po kami. At least mag-serve po kami. Siyempre, yun? Kasama po yun sa pag-serve. Tsaka small, lang yun, riot. Kaya lang naman po yung i-survive ng praise and worship. Tapos, okay na po yun po eh. So, yun po, thank you po dahil nakasurvive po kami. Darating na po ang isang bagong taon, nakampleto po ang pamilya namin. At yun nga po, may mga problems po na, at least complete pa rin po. So, thank you po, thank you Lord. Isang magandang blessing po talaga yan, no, na dumarating yung mga pagsubok, dumarating yung mga riot, sabi nga ni sister. May riot sa pamilya. Pero, nandito pa rin sila. Diba? Nakaka-attend pa din, no? Nag-aaway muna sa bahay. No? Pagdating dito, after ng praise and worship, bati-bati na sila. Kasi na-realize nila, napasok ni Lord. Magpamilya kayo, kailangan bati-bati kayo. Tapos na agad. Wala na. Amen? Amen. Talapakan si Lord. Napakabuti ni Lord. God is so good. Amen? Amen. Talapakan si Sister Maymay.
Walang katapusang pasasalamat po talaga. So, ano po, magandang gabi po sa wala po. Na ano po, nagpapasalamat po kay Lord at sa lahat ng blessings po na binigay niya po sa akin, sa family ko. And nagpapasalamat ako kasi kasama ko pa din sila mama at papa ngayon sa prayer meeting na nagiging po nakatayo habang sinasabi nila kung ano yung mga natanggap po nila kay Lord God na hindi pa din po kami pinapabayaan sa lahat ng mga pagsubok po na nangyayari sa buhay po namin. At ngayon ko talaga sobrang dami kong pinapasalamat po kay Lord na hanggang ngayon, mula first year hanggang third year na po ako na scholarship pa din po ako. And nagpapasalamat din ako kay Lord kasi sa lahat ng mga pressure sa academic, sa stress, na araw-araw na po yan. So, ayun, parang sobrang salamat kay Lord yan kasi inagagyak din po ako sa pag-aaral ko. Kahit na ilan na nag-doubt ako sa sarili ko, kaya ko ba? Kaya ko ba? Ba't ba yung ganun? Siyempre, ano pa din po, always pa din ako nag-pray kay Lord every night. Every night, every morning. Every morning, nasa likod. Gabayan niyo po ako, ano po kung nasaan ko lang po kayo. And sana sa lahat ng pagsubok or nadaanan ko at habang ko sa buhay is hindi ako po alam po nasa puso isip ka, Lord. And ano po din na hindi mo ako papabayaan, hindi mo kami papabayaan ng buong family ko. And salamat din po sa pamilya po ito sa Kalaspat community na may itong organization po tayo na meron tayong nabubuhay friendships, may nabubuhay tayong communication sa lahat po. And thank you din po sa lahat ng kaibigan ko dito and sa na laging nakasuporta, na laging gumagabi sa akin. And masasabihan mo sa mga problema na gusto kong ibahagi kasi sa sobrang bigat na naman mo. At gumagaan mo dahil sa tulong nila, sa payo mo nila sa Sister Agnes, nila Ate Pat, sa Ate Pat, sobrang kay Kuya Aras and kay nila Ate Mira, kay Kuya Luis at kay brother ko sa guidance ko nila at sa lahat ko ng elders ko nang nagpunto. Salamat po sa mga smile, saya ako po lahat at pray niyo po para sa aking mama. Sobrang salamat po and thank you, Lord. Sister Maymay, napaka-open niya, no? Yan sabi ni Sister Pat. Pagka meron siyang mabigat talaga na, minsan mag-PPM yan. Kaya minsan, biglang aatin ang prayer meeting kasi minsan matagal din siya nawawala. Kasi busy sa school, tapos aatin siya, sasabihin niya, ganito, ganyan, no? Tapos sabihin niya, thank you. Kasi talagang, kaya tayo nandito, yun yung isa sa mga purpose natin, no? Bukod sa magpasalamat sa Panginoon, syempre, dapat meron makikita sa atin bilang isang lingkod na yung pagtutulungan. Kasi yun yung talagang purpose natin kaya tayo nandito upang tumulong, di ba? Sa mga nangangailangan natin na kapatid. Amen? Amen. Sana po ganun lagi iniisip natin na tayo bilang isang naglilingkod dito, matulungan yung mga nangangailangan natin na kapatid. Financially, medyo mabigat, pero kung kaya naman, di ba? Financially, emotionally, lalo na spiritually, nandito tayo sa gawain na to. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ay, si Brother Omar. Magandang gabi po sa inyong lahat, brother and sister. Amen. Gabi po. Since na last prayer meeting na po natin ngayon, babatiin ko na po kayo ng advance Merry Christmas. Mapagpulat ng ating Panginoon. Alam nyo, siguro 4 months o 3 months akong hindi na nakatayo dito. Ngayon na lang uli ng ako nakatayo. Katulad ninyo, natutuwa nga po ako, lalo na sa gospel na pinag-usapan kanina, yung sinabi ni Sister, nagbasa ng Bible. Di ba sinabi ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin. Ang ganda na sinabi. Kaya natutuwa ako kasi ang mga babae kasi, bilib ako sa mga babae. Di ba? Kung mapapansin ninyo yung katangian ng mga babae, ano ang mga katangian ng babae. Lalo na yung mga nanay, alam yan. Di ba? So, yun po.
prayer po na binigyan po ito pang ako ng trabaho. Yun nga lang, talagang mahirap lang po kasi totoo po sinasabi po talaga na mahirap po makangkas sa dalawang ilog. Hindi po ba? Napakahirap talaga, totoo lang. Babalansin mo yung sarili mo kung saan ka dapat. No? Although sabihin natin, nasa simbahan tayo, pero minsan pag nagkakataon na yung oras mo, pag hindi mo na hindi mo na talaga nahihirapan ka sa sarili mo eh. Parang minsan, nagkatrabaho nga ako, pero problema naman ako, hindi ako nakakati ng prayer meeting. Di po ba? Binigyan nga ako ng Panginoon ng trabaho, answer prayer nga, pero na, unti-unti naman ako hindi nakaka-attend, pero natulunod ako pa. Hinahanap ng kaluluwa ko yung prayer meetings, totoo lang. Sabi ko, bakit ganun? Kasi every Friday nandito naman ako nakaka-attend naman ako. Pero alam ko na hindi naman ako ng Diyos dahil hindi naman ako nagtatrabaho para sa sarili ko. Nagtatrabaho ako para sa pamilya ko. Hindi po ba? So nakakatulong na po ako sa bahay kahit na paano. Ano po nakakapagbayad ng bill sa bahay. So yun po, pinakamagandang blessing na binigay sa akin ng Diyos. Unang-unang ko nagpapasalamat ako sa Panginoon. Hindi ko masabi answered prayer kasi unti-unti po nagpapalakas. Ito, alam mo, napabakas natin nila sister, nakalimutan ko na kayo. Si Sister Riley, si Sister Jane, sabi sa akin, bro, tuloy-tuloy ka namin pinag-pray. Sabi ko, wow, thank you po. Sa tuwing ako'y nagkakasakit, hindi ako pinapabayaan ng Panginoon. Amen? Alam nila yan, na-operahan ako, napis pa ako na-operahan. Dalawa na yata. Yun, may COVID, yun, ako nakasama ng lolo ko to, nag-positive, ako naman hindi. Ngayon, ito naman po. Ito ang pinakamabigat na sa akin ngayon. Kasi, autoimmune po ako. Dinadali po ng, mayroon akong genes sa katawan ko na naapektuhan yung kidney ko. Napasalamat po talaga ako. Kahit wala po, yung prayer ko na lagi ko sinasabi rito na magpanalangin tayo, tinutuloy pa rin po natin. Nararamdaman ko po yun. Huling love test ko bumaba yung mga Bumaba ko talaga yung Sister Amira, pinaplano na po namin yung kasal namin. Salamat sa Panginoon, araw-araw yan. Sa pag-gising ko, nakikita niyo naman po. May oras ako ng gising kasi nag-share na ako ng gospel natin. Hindi ako tandaan niyo, hindi po ako nakakalimot. Mahal na mahal ko po bawat isa sa inyo. Mahal na mahal ko po itong community na to. Simula nung nagkasama-sama po tayong lahat, mahal ko po ito. Hindi po talaga ako mawawala. Alam niyo yan. Kasama niyo hanggang sa hulihan. Babalik ako ng mas malakas. Babalik po ako ng mas buo. Pero in the right time po, makikita niyo pa rin po ako. Sa ngayon po, lubos ko nagpapasalamat sa mga dasal po ninyo sa akin, sabi ka rin nila. Namiss ko po kayo. Lubos ko nagpapasalamat unang-una talaga sa ating Panginoon ng buhay. Nakawakulan na ako ng Panginoon. Dahil sa po talaga. Ito sabi ko may ginagawa talaga nararamdaman ko. Hindi nyo po nakikita pero talaga alam ko answered prayer ako. Kiniklaim ko naman yan Kasi alam ko pinagdadasal nyo ang bawat isa sa inyo. Alam ko sa sarili ko ng mga sinabi ko sa akin na natuwa talaga ako doon kasi sabi ko hindi lang pala ako lumalaban ng isa sa sakit ko. Kahit hindi ko kayo nakikita, alam ko pinagdadasal niyo ako. Maraming salamat po sa ating Panginoon at maraming salamat po sa inyo lahat sa pagdadasal niyo. Pagpatuloy na rin po natin ang panalangin sa bawat isa. Sabi ko nga po lagi pag tumatayo ko dito sa harapan, pag tayo po ay nagsasama-sama na nagdadasal sa isa't isa, may milagro nangyayari. Amen? Tandaan niyo, mga kapatid natin, dadalangin ng Holy Family, kaya ang Holy Family ko. Sinasabi ko po sa inyo, may dalang swerte talaga, lalo-lalo pag nananalig tayo sa Panginoon. Maraming salamat po. Diba ilang pinuntahan nga natin sila Kasi nga gusto natin silang makasama. Ganun yung community na to. Doon natin pinapakita, di ba, na tayo ay isa. Amen ba? Amen? Na ang Panginoon, binuo tayo. Di ba? Yun ngayon, di naman ako taga dito sa Nambutas Ba't napunta ba ako dito, di ba? Favor mo si Lord. Taga Valenzuela ako si Papa, di ba? Amen, palakpanan. Si Papa, kasama ko na dito ngayon. Di ba? Favor po
purpose si Lord sa bawat isa sa atin. Di ba? Magkakaiba tayo ng pinanggalingan, magkakaiba tayo ng ugali. Amen? Meron si Lord ang bumuo sa atin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ayan. Isa po mapagpalang gabi po sa akin. Salamat dahil ako po nakadalo sa gawain ng Panginoon. Higit sa iyong kalaman, kaya po ako nawala. Isa rin po ako sa sinubok ng pagsubok sa buhay. Yun nga po, hindi ko expected na magkakasakit din ako. Last September, na-detect na high blood ako. Ang cause na is cholesterol. Mataas ang cholesterol ko, kaya ang payo ng doktor sa akin, magbawas ng pagkain. Actually, malaking tulong na ginawa ko yun kasi nakakagaan sa pakiramdam tsaka sa pangangatawan. Minsan, syempre nakakamiss yung mga dating lifestyle na ginagawa ko, pero hanggang sa nasanay na. So yun yung ginagawa ko. Patuloy pa naman nagpapasalamat sa Panginoon kasi patuloy na ako ginagabayan sa trabaho ko. At forever grateful ako sa Kanya kasi yung pinag-pray ko sa Kanya, till now, nandun pa rin ako sa trabaho ko. At malaking bagay na yung Holy Family ng ilang buwan na nasa amin ni Brother Luis kasi talaga masasabi kong milagro talaga. Minsan may mga times na may mga pagsubok kami. Minsan sa trabaho, minsan sa financial, pero minsan darating yung time na every time na magdadasal kami ng rosary. Kinabukasan, answered prayer kagad, na araw-araw, laging ko nagpapasalamat sa banal na pamilya na talagang walang imposible sa Panginoon, walang imposible sa banal na pamilya. Na talagang yung sinishare ng bawat, naalala ko yung mga bawat sinishare ng mga bawat pamilya na pinapasyalan namin. Na ganun pala yung experience na kapag yung Holy Family na sa tahanan, talagang maramdaman po talaga na talaga namimilagro siya. At patuloy ko nagpapasalamat kasi patuloy rin po ako sinasama sa iyong panalangin. Alam ng Panginoon kung gaano ko siya kamahal, kung gaano din niyang pinaparamdam sa akin, kung gaano din niya ako kamahal. Kasi talagang yung lahat ng pagsubok na naranasan ko, isang lalagpasan ko. At sana sa darating na taon, patuloy akong nananalig sa Kanya, na patuloy niyang dinggin yung mga panalangin ko, yung bawat panalangin na pinag-pray ko sa Kanya. Yun lamang ba't maraming salamat. Napapansin mo yung pinakamaliit na bagay na binibigay sa ng Panginoon. Napakahalaga nun. Di ba? Kasi mayroong mga tao na nandyan na nga yung blessing, hindi pa nila nakikita. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hi, Sister Marge. Palakpakan natin, Sister Marge. Pagpalang gabi po sa inyo na. Bali ako lang po magpapasalamat kasi totoo po yung sabi niyo na ilang months din akong nawala. Months of July, nakabalik po ako October na. Maraming pagsubok kasi nandun daw po yung namatayan kami ng pamangkin. Dadating ako na may gas stove, inoperahan. Pero ito pa rin ako kahit paano lumalawan. Talagang wala imposible sa kanya kasi maraming pagsubok. Kumbaga yung pagsubok na yun, inaano ko yun na is kaya namin. Kasi yung mga pagsubok na yan, yun ang challenge niya na para maging matatag. Kasi kung hindi darating yung pagsubok na yun, hindi mo masasabi kung ano yung mararating mo. Kasi sa pamilya talaga hindi naalis yung gano'n. Pero pasalamat ako kasi kahit paano nandiyan dyan yung mister ko, mga anak ko, na very supportive sa akin kahit kung ano may naranasan ko. Tsaka, kumbaga, ito yung way ni God para maging matibay kami. Kasi hindi naalis talaga yung mga problema. Pero thanks God, eto pa rin kami, buo pa rin kami. At thank you din po sa inyo na nung time na talagang hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Kasi totally po talaga, pumayat din ako, nanilaw ako. Hindi ko alam talaga kung anong gagawin ko. Pero salamat kasi kahit paano nariyan kami. Magandang gabi sa atin. Ako nagpapasalamat ako kay Lord kasi sa buong taon na
Ay, bali 2 taon na ako dito sa community. Salamat kasi marami akong natutunan, marami akong nalaman about sa Panginoon. Saka, salamat kasi kasama ko yung anak ko. Saka sana dito yung una at huli. Makasama ko kasi saka yung mga ibang pang. Kahit na marami mga pagsubok, trials, mga konting tampunan, pero nagiging okay naman ang dito. Salamat sa pagkakataon na yung daloy ng biyaya na marami. Yung lamang ko naman. Nakagaling mo pa ang anak ko, pangalan si Rogan, na makalabas na sa Sister Remy, kung maaalala nyo, hindi naman niya nagsasalita dito, di ba? Pero kalaunan, di ba nakikita natin yung improvement, no? Yung improvement ni Sister Remy, siya na yung minsan nagko-closing prayer pagka tayo, di ba? Nandun na yun, no? Saka yung mga panalangin niya na saka yung nabahagi niyang kwento ng inspirasyon ng kanyang buhay, no? Di ba? Kung maalala niyo, maalala mo, sinabi ka, anong kwento ni Kuya Bob, ano yung sabi ng, sa anak mo, kwento mo kami sa kanila. Kuya Bob, no? Hindi, kwento ko lang kung ano nangyari sa atin. Yung inspirasyon, di ba? Makita natin na nandun yung hirap, nandun yung pagsubok, di ba? Pero nanalig, nagtiwala, nanampalataya, at bandang huli, nandun na yung blessing. Diba? Nandun yung patotoo ng blessing eh. At sa kabila ng pagsubok, nalampasan, nakamit nila yung blessing ni Lord. Amen? Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Good evening po. Maraming salamat po sa mga kasamahan ko dito sa community na kahit pa paano may natutunan ako. Sister Agnes, Sister Pat, sa mga ano nila sa community. At saka sana makatayo na ako dito sa prayer meeting. Yun lang, thank you. Dahil din ba siya na nagsabi, inaangkin niya na makakatayo din ako dito sa prayer meeting. Hintayin natin yun, amen? Pagkinaan si Sister Leia. Hello po, good evening po. Nagpapasalamat po ako kasi hindi ko na po binibilang kung ilang taon na po dito. Pero kung susumahin po, since bata kami, nandito na po kami, kasama po kami ni nanay. At nagpapasalamat po ako kasi hindi ako binitawan ng kapatid ko. Nagpapasalamat ako dahil sa trials na dumarating na nai-encounter namin mag-iina. Kasi alam ko naman po na pinapanalangin natin ang bawat isa na maging matatag tayo, na maging na makayanan natin lahat, na minsan hindi ka na mamumblema na kulang sa ganito, kulang sa ganyan. Ngayon, may mga blessings talaga na dumarating at alam natin na may darating na katugunan sa lahat ng ating pinapanalangin. Amen. Hello po, magandang gabi. Sobrang blessed ko po na matapos yung taon na to na healthy po ako. No? Ang dami din pong naging lesson na natutunan this year. It's good to be back na nakaatin po ako. Ayun lang po, maraming salamat. Kasi talaga busy yan kahit nung pilgrimage talaga, ang laki nung inambag niya doon, no? Sa solicit lang talaga, malaki ang ano niya. No? Halata naman, ang laki niya, di ba? Yan. Amen? Malapanan si Lord, no? People come and go, but the people will stay, will stay. Wow! Tama kayo? Totoo naman eh. Di ba? Mga tao, makikilala mo, makakasama mo, di ba? Pero may mga tao na talagang mananatili sa'yo kahit malayo sila. Yun. Amen? Yan.
lagi nyo tandaan yan. Meron at meron. Palawanan, Sister Carmen. Magandang gabi po sa aming sisters and daughters. Kahit na meron kong nagdadaanan sa ngayon, hirap pa rin ako pero parang wala lang din kasi kumakapit pa rin ako sa Panginoon. Lalo dito sa pagkatinatin ko sa mga ganitong gawain sa charismatic na hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin akong nag-aano pa rin dito na gumagawa ng mga dapat matutunan o maraming kaalaman. At isa pang nagpapasalamat pa rin po ako na kahit wala po akong tirahang bahay, sa ganyan na po ang sitwasyon po namin, ang kagustuhan ko rin po sa wag po ng Panginoon, wala naman po akong sakit at wala rin po akong maintenance na kahit ganyan po yung kalagayan namin po sa buhay na wala akong maayos na tirahan, kundi dahil na kami natutulog sa labas. Pero ganun pa man, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa dahil marami pa rin akong pangarap sa buhay na gusto ko pa rin pumatupad. Kaya patuloy pa rin po akong kumakapit sa Kanya. Maraming salamat po. Sister Carmen po sa nagbibigay inspiration po doon sa mga katulad sa amin po, no? Kung ikukumpara lang po sa atin lahat, no? Sister Carmen po talaga yung pinaka... Kasi wala silang tirahan talaga. Di ba? Pero nakikita mo naman yan sa meeting, sa Emmaus, sa prayer meeting, nandyan lagi yan. Di ba? Kahit saan galing yan, naglalakad pa yan minsan. Di ba? So, ganun yung blessing, no? Sa lahat sa atin, no? May blessing na makikita natin sa tao. Amen? May blessing na makikita natin sa kalikasan. Amen ba? May blessing na makikita natin sa ganitong gawain. Amen? At merong blessing talaga na binibigay si Lord na talagang para sa'yo. Sa'yo lang, sa'yo at sa'yo. Amen? No? Kaya i-claim natin. Amen. Amen? No, talagang itong buong taon na to, talagang mismo itong community na to sinubok na napakaraming pagsubok, dalamhati, no? Pero tayo bilang isang naglilingkod dito, alam natin, di ba? Na kaya yung pagsubok na yan, alam ni Lord na kaya mo. Amen? Alam ni Lord na kaya natin. Kasi nga, tayo sama-sama na nananalangin sa bawat isang nandito. Kaya napakalaking pasasalamat mismo ako para sa gawain na to, no? Saka sa personally, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Itong buong taon na to. Diba? Lagi ko nga sinasabi ang Panginoon, alam niya kung kailan niya ibibigay yung para sa atin. Amen? Alam niya yung perfect timing. Diba? Talagang minsan, nasa point ka na talagang ayaw mo na. O kaya parang wala ka ng pag-asa. Pero hindi ka bumitaw Binigay ni Lord. Sobra-sobra pa. Diba? Sino yung nakaranas ng ganon? Diba binigay niya sobra-sobra pa Sobra-sobra pa dun sa hiniling natin. Diba? Amen? Amen. Talagang ang laking pasasalamat. Ilang taon na ako sa community. 15 years. Magsi-16 years na. Diba? Simula nung napunta ako sa community na to, talaga ang laki din ang pinagbago, no? Na nandun yung pananalig talaga. Dati kasi, alam ko lang, naniniwala lang ako na may Diyos. Diba? Naniniwala lang ako na may Diyos. Magsimba ka, okay lang. Magsimba ka, hindi. Kasi may trabaho Ganun lang. Pero yung nandito na, patuloy na nag-aral, hinubog ng panahon, no? Nandun na, nakapit na tayo talaga. Si Lord na yung number 1 sa atin. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Palakpakan niyo sa Kuya Bob. Magandang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang lakas ng ating Panginoon. Siguro po mga April 2006 po unang nag-umpisa ng mayroong ganito, Thanksgiving. No? Thanksgiving bago matapos yung taon.
Nung una ko pong sinadyos ito noon sa core ko, no, is, sinabi ko lang, baka po pwede tayong magkaroon ng Thanksgiving. No? Kasi isang beses na, ito na lang yung huli natin prayer meeting sa taon. Tapos, magdala lang po tayo ng ating kakainin. No? Gabi nga. Magdala lang po tayo ng ating kakainin. Wala, ganun lang kasimple. Hindi ako umaasa nung panahon na iyon na basta ako magdadala. Kasi at least, hindi ako kakainin. No? Kaya nung dumating na ako, nakita ko bawat isa sa mga korgo, may mga dala sila. May dalang pansit, may dalang kakanin, may dalang kung ano-ano. No? Nakakatuwa. No? Tapos, ang unang sharing namin noon, sino ba yung naaalala mo sa ganitong panahon? No? Kasi, sino yung naaalala mo sa ganitong panahon? Kung ngayon ka nang tanong sa akin ngayon, naaalala ko yung mga kasama ko. Kasi, yun yung feeling. Ito yung pakiramdam na laging naroon sa akin. Kaya kung bakit hanggang ngayon, nandito ako. Yung pakiramdam na mayroong mga taong nagmahal sa akin. Amen? Yung pakiramdam na may mga taong nakasama kong manalangin. At yung feeling na yun, sana, at alam namin na kaming mga korpot ngayon, ay naramdaman niyo sa amin. No? Na ihatid namin sa inyo. No? Yung pakiramdam na yun, kung gaano kayo kahalaga sa amin, kasi ganun, higit kayong mahalaga sa Diyos. Amen? No? Kaya ngayon, ganito tayo kasaya. No? Inuubos natin yung oras natin sa pagpapasalamat sa Diyos. Ganito kayo komportable sa pagsasalita kung ano yung nararamdaman niyo. Because the feeling, yung pakiramdam, nandito kayo sa ating Panginoon. Amen? Amen. Alam niyo mga kapatid, may isa pong kalinghaga ng nawawalang tupa ng nakaraan. Pinagsaluhan natin. Lahat tayo isa-isang hinanap. Bawat isa sa atin kaya nandito may mga struggle sa buhay. Bawat isa sa atin may mga pagsubok na pinagdaanan. Bawat isa sa atin na kailangan ng Diyos. No? Bawat isa sa atin nagtago. May mga nahirapan. At lahat ng yun